Amen. Hallelujah. So pag-uusapan po natin from deliverance to dominion. Sino ba naman ang ayaw na maging complete ang kanyang paglaya sa Panginoon? No? Sino po ba yung gusto na habang buhay siyang bihag or bilanggo? Hello? No? Kahit po yung mga nakakulong, no? Ayaw po nila ng panghabang buhay silang nakakulong. Tama ba? Kahit tanungin mo po yung mga nakakulong ngayon, wala ni isa man sa kanila ang may gusto na ang pataw sa kanilang parusa ay panghabang buhay na pagkakakulong. 'Di ba? 'Di ba? Okay. Sa kwento po ng mga Israelita, matagal po silang naging bihag doon sa lugar ng Ehipto. 'Di ba? Sa Egypt. How many years were slaves in the land of Egypt? Gaano kahabang taon? No? Close to 400 plus years. Tama ba? Ang kanilang pagkakabihag. Tayo nga dito sa Pilipinas, ilang taon tayong bihag ng Kastila at ng Hapon. Napakatagal. Amen ba? Kaya nga yung iba nating lengguwahe ay na-adapt natin, di ba, sa wika po natin. Halimbawa, yung Silya. Hindi naman Tagalog yun eh. Ayoko na sa Tagalog. Okay, marami po tayong salita na galing po sa Kastila. Okay? So anyway, hindi naman natin pag-uusapan yun. So Israel went from the bondage and slavery to deliverance in just a matter of days. So 400 years silang bihag, 400 years silang nakakulong sa loob ng Egypt. And in a matter of days, si Lord nilabas sila from Egypt. In a matter of days. Amen ba? Ganun pala ka-powerful si Lord. Kaya kanyang alisin sa isang sitwasyon in just a moment. Kaya kanyang alisin sa isang sitwasyon in just a moment. Amen. But, the journey to dominion took over 40 years. Amen ba? In a moment, they were taken from slavery to their journey to the promised land, where God promised that they will have dominion. Amen ba? Yung journey po na yon, na dapat ay at least 2 weeks lang yung kanilang lalakarin, inabot ng 40 years. Amen ba? Hello? Kasi hindi ka po pwedeng pagkatiwalaan ng domain or ng dominion, okay? Kung yung isip mo, yung puso mo ay isip at puso pa ng isang bihag, ng isang taong nakakulong. Amen ba? Bakit? Tingnan niyo po yung ibang mga lumabas sa selda, sa kulungan, paglabas nila, wala pang isang araw gumagawa na ulit ng krimen. Naging kriminal agad. Bakit? Kasi hindi pa talaga naalis sa isip at puso nila yung pagiging bihag nila. Nasa alaala pa rin nila yung dahilan kung bakit sila nakulong. Baga naisip nila, pag lumabas ako dito, wala nang tatanggap sa akin. Tama ba? Wala nang magiging magandang future para sa akin kasi matagal ako nakakulong. May record ako na nakakulong ako. Amen ba? So pag ganun pala yung isip ng isang tao, hindi siya magkakaroon ng dominion. Sabi niyo dominion. Ano po sa Tagalog ang dominion? Ha? Ano ibig sabihin ng dominion? Tagalog. Para maintindihan ng pangkalahatan. O authority. English yun. Otoridad. Okay? Di ba? Ang salitang dominion po ay parang mayroon kang control sa sarili mong buhay. Ha? O may pamamahala ka sa sarili mong buhay. Okay? So dominion. Sabihin po natin dominion. Okay? So God did not deliver Israel from Egypt just to get them out of Egypt. Hindi lang nilabas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt
for the sake na ilabas lang sila doon. God's plan was to get Egypt out of them. Naintindihan po ninyo yun? God wants the Israelites na mawala sa kanila yung kaisipan ng pagiging bihag nila sa Egypt. O yung mga nakasanayan, nakagawian nila, nakalakihan nila doon sa Egypt. Amen. Amen ba? Hallelujah. So, if you are taking notes, please take note of this. Deliverance gets you out of Egypt. Discipleship gets Egypt out of you. Ulitin ko po. Deliverance gets you out of Egypt. Discipleship gets Egypt out of you. Amen. So yung deliverance po, ito yung ginawa ni Lord, yung 10 plagues. Okay? Merong signs, wonders, and miracles. Pero yung signs, wonders, and miracles were not enough to get Egypt out of the Israelites. Kasi kung ganun ang nangyari, paglabas pa lang nila ng Egypt, diretso na sana sila doon sa Promised Land. Pero hindi ganun yung nangyari. Kasi even, alam nyo po ba, I think just within 20 days or 10 days pa lang nila naglalakad doon sa wilderness, pagtawid nila doon sa sea, sa Red Sea, nagre-reklamo na po sila. Gusto na nilang bumalik sa Egypt. Just 10 days of their journey. Gusto na nilang bumalik. Kita nyo po yun? 10 days pa lang silang naglalakad, ha? Amen ba? Tingnan nyo po iba, umulan lang, wala na. Amen ba? Sabihin nyo po, doon nasusubok. Tingnan mo yung katabi mo, doon nasusubok. Di ba? Pag mayroong mga challenges na, pag mayroong mga inconveniences na sa buhay, doon nasusubok kung totoo yung pagsunod mo sa Panginoon. Hindi lang doon sa pagpapakita ni Lord sa iyo ng mga miracles. Hindi lang doon sa mga times na pinapakitaan ka ni Lord ng mga blessing. Amen? Kasi karamihan ng tao, sumusunod lang, nagko-commit lang kay Lord pag may blessing, kapag maganda yung buhay. Amen? Alam nyo po, nakakatuwa. Mayroon po akong kasama doon sa corporate outreach. Nung nagkaroon kami po ng summit, itong kasama po namin sa corporate outreach na ito, bago yung araw ng aming summit, nagkaroon siya ng pamamaga sa kanyang paa. So, hindi siya makalakad. Pero gusto niyang pumunta. So, sa kanyang isip, magsasaklay na lang siya. Pero, sa hindi malamang kadahilanan, hindi lang nabaga yung paa niya, yung kilikili niya napuno ng pigsa. So, kung ikaw yon, hindi na po ako sasama. Kasi hindi ako makalakad. Pag nagsaklay ako, masakit din sa kilikili kasi puro pigsa. Pero wala. Alam niyo po ba yung taong yung tumuloy? Nakasaklay pagdating doon. Hindi nakalapat yung yung saklay sa kilikili kasi masakit eh. Yung braso niya talaga yung nagdadala ng bigat niya. Tumuloy siya. So hindi naging dahilan yung sakit ng paa niya at nung pigsa sa kilikili niya para pumunta doon sa gawain. Kasi alam niya, pag pumunta siya doon, lalakas siya. Amen po ba? Okay, alam nyo, ang kwento niya, pagka namaga yung paa niya, 1 linggo hindi siya makakalakad. 2 araw yung summit namin. Nung second day, naglalakad na siya, walang saklay. Ay, wala. Parang hindi kayo nabibilib kay Lord, ah. Sabi ko po, natural, no? Sa kanya, pag namaga daw yung paa niya, sabi niya, 1 linggo bago siya makalakad. Pero pangalawang araw pa lang, hindi pa natatapos yung second day, nakakalakad na po siya, walang saklay. Bakit? Nag-commit siya kay Lord. Hindi siya umaasa na pag Lord, pag pumunta ako, pagagalingin mo ako. Hindi. Habang nandoon siya sa summit, pinagaling siya ni Lord. Amen po ba? Kaya kahit may sakit ka ngayon, sa physical, sa damdamin, sa isip, okay? May sakit ka sa bulsa, amen ba?
Habang pumupunta ka, habang ine-expose mo yung sarili mo sa presensya ng Lord, pinagagaling ka ni Lord. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit di mo nakikita, may ginagawa na siya. Amen ba? Kailangan mo lang magtiwala. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, kulang ka lang sa tiwala. Deliverance gets you out of Egypt. Discipleship. Sabi niyo, discipleship. Kita ninyo, 40 years sa wilderness ang Israel. 40 years silang dinisciple. 40 years. Ganong katagal bago nag-mature. Hindi nga lahat eh. Tingnan mo yung katabi mo, nagmamature ba yan? O isip bata pa din yan? Pakibuksan po yung ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 or iksta nyo na lang po. I will be reading sa Amplified po. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang verse 11. Sabi po ng Bible, do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor perversely effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, whose words are used as weapons to abuse, insult, humiliate, intimidate, or slander, nor swindlers who will inherit or have any share in the kingdom of God. And such were some of you before you believed. But you were washed by the atoning sacrifice of Christ. You were sanctified, set apart for God, and made holy. You were justified, declared free of guilt in the name of the Lord Jesus Christ and in the Holy Spirit of our God, the source of the believers, a new life and changed behavior. Sabihin po natin, such were some of us. Sabihin po natin, such were some of us. Dati daw tayong ganito. Dati ganito yung buhay natin. Ito po yung buhay ng mga bilanggo. Ito yung buhay ng mga alipin ng kasalanan. Inisa-isa po ni Apostol Pablo. At sabi niya, sexually immoral. What are those things na kinocommit ng sexual immoral people? They have sex outside of marriage. Amen? They practice homosexuality. Man to man, woman to woman. Amen? Meron pa mga bisexual, may pansexual, hindi ko na alam kung ano pa. So marami pa. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po ito yung sumasamba ka lang sa rebulto. An idol is anything that you love more. An idol is anything or anyone that you love more than God. Yun po yung idol. Okay? Kung mas mahal mo o kung mas importante sa'yo ang jowa, kung mas importante sa'yo ang kahit na anong bagay kaysa sa Diyos, that is an idol. Okay? So next, sabi dito, thieves, mga magnanakaw. No, hindi lang sa pera. Okay, maraming uri po ng pagnanakaw. Cheating, yung ginagawa ng ibang mga members of the government, yung corruption, pagnanakaw din po yun. The greedy, the drunkards, yung drunkards, mga naglalasing. Okay? Mga nag-a-addict din po ito, drunkards. And revilers. Yung revilers po, sabi rito, yung words nila, they use it as a weapon to abuse, to insult, to humiliate, to intimidate, or slander other people. Okay? Pati daw yung mga swindlers. Ano yung swindler? Ano po yung swindler? Mga nanggugoyo, yung mga nangi-scam. Okay? Sabi diyan, they will not inherit or have any share in the kingdom of God. So, yun yung mga bilanggo. Yun yung mga alipin.
Dati daw tayong ganyan. Ngunit. Sabihin mo sa katabi mo, ngunit. Di ba? Merong but. Dati tayong ganyan. But. Dati tayong ganyan. Kabilang tayo dyan. Noon. But. Ngunit. Sabi rito, hinugasan ka ng dugo ni Kristo. Amen? Hinugasan ka ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At hindi dahil mabait ka. No. Kundi dahil mahal ka niya. Okay? You were washed. You were sanctified. You were made holy. Binanal ka ng Diyos. Amen ba? Hindi ka lang nilinis, tinuring ka pang banal. Amen? Kahit wala kang halo sa ulo mo. Si Jordan, kitang-kita yung halo niyan eh. Diba? Tinuring ka ng banal. Dahil hinugasan ka na, nililis ka na, binanal ka na. Hindi mo na kailangang magpakabait o kahit ano pa man para tawaging banal. Tinuring ka ng banal dahil sa dugo ni Kristo na naghugas at naglinis sa iyo. Amen ba? Amen ba? Hindi mo na kailangang mamatay para maging santo. Santo ka na dito pa lang sa lupa kasi tinuring ka ng santo o banal dahil sa dugo ni Kristo. Amen po ba? That's the power of the blood of Jesus Christ. Nilinis ka na, pinabanal ka na, at higit sa lahat, sabi rito, you were justified. Ano ibig sabihin ng justified? Binura lahat ng kasalanan mo. Pinawalang sala ka. Lahat ng record ng pagiging alipin mo, lahat ng record ng pagiging bihag mo, binura niya. Amen ba? Amen po ba? Kung dati kang bihag ng sexual immorality, binura na. Hello? Kung dati kang alipin, halimbawa, nung mga nakalagay dito, you were greedy, you were drunkard, na-addict ka sa kung anumang substance, binura na daw yun ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Binura na ni Lord. Amen. You were declared free of guilt. Hindi mo na kailangan mag-guilty doon sa mga ginawa mo dati. Amen ba? Amen po ba? Hallelujah. So, ang tanong po dyan, why does it take so long to walk in victory? Bakit kahit Christian ka na, bakit kahit nag-church ka na, nagpapadisciple ka na, parang ang tagal mong maranasan yung victorious Christian life? Nagbabasa naman ako ng Bible, Pastor, kaya lang bakit naiisip ko pa din gumawa ng kasalanan? Bakit naiisip ko pa rin na wag muna mag-church? Bakit naisip ko pa rin na ganito, ganyan? Why? Because the journey to dominion. The journey to dominion requires truth, discipleship, and identity. Ulitin ko po. The journey to dominion requires truth, katotohanan, discipleship, and identity. Okay po ba? Para po ikaw ay mapunta doon sa lugar na ikaw ay victorious. Kailangan mo ng katotohanan, kailangan mo na di-disciple ka, kailangan alam mo yung identity mo. Amen po ba? Do you know who you are in Christ? Yun po yung tanong doon. Okay? Number 1, kung nagno-notes po kayo, please write this down. Number 1 is deliverance. Deliverance. Ano po ang deliverance? God can bring you out in a moment. That's deliverance. God can bring you out in a moment. Katulad po ng Egyptians, just days. Sa 400 plus years nila ng pagkakabihag sa Egypt, in a matter of days, nilabas sila doon ni Lord. Amen po ba? You can be rescued, but still not free inside. You can be delivered from Egypt, but still you have Egypt inside of you. Naunawaan po ba? Okay? Bago ka naging Christian, ano yung mga bandage mo? Bago ka naging Christian, bago ka na born again, ano yung mga kasalanan mo noon? Pwede kasi, tinanggap mo si Jesus, halimbawa ngayong araw, bukas, yung isip mo ganun pa rin. Naintindihan po? Okay? Yung pagtanggap mo kay Jesus, hindi po nangangahulugan na malaya ka na agad doon sa mga nakaugalian natin. Amen po ba? Kasalanan,
mga pag-aalala, ano pa ba? At kung ano-ano pa. Amen? So, basahin po natin in Exodus chapter 1, verse 7 to 8 hanggang verse 14. Sabi dito, ako na lang po mababasa. The children of Israel were fruitful and increased abundantly. Ito po yung time na nandun sila sa Egypt, hindi pa sila binibihag ng Pharaoh. They were fruitful. Sabihin nyo, fruitful. They increased abundantly. Sabihin nyo, they increased abundantly. They multiplied and grew exceedingly mighty. Okay? Ito yung status ng Israel. And the land was filled with them. That was their status. Okay? They were fruitful, they increased abundantly, they multiplied, and they grew exceedingly mighty. Nagkaroon sila ng influence, nagkaroon sila ng prosperity. Amen? Nagkaroon sila ng multiplication. Naging mayaman sila. Amen? But there arose a new king over Egypt who did not know Joseph, nor the things God made during the time of Joseph. Ano pong ginawa ng Pharaoh na yon? Sabi niya, inutusan niya yung kanyang mga kasama, come. Sa verse 10, come, let us deal shrewdly with them. Sa ibang translation, let us harass them. Pahirapan natin sila. Kasi nagpa-prosper sila. Pahirapan natin sila kasi dumadami sila. Pahirapan natin sila kasi nagtatagumpay sila sa buhay. Tingnan niyo po yun, no? Yung mga, lalo yung mga bagong Kristiyano, nakikita ng dyablo na nung sumunod ka kay Jesus, nabe-bless ka. Nagkakaroon ka ng breakthrough. Ngayon, nakikita ka ng demonyo. Pinupokusan ka ng demonyo. Ini-sniper ka ng demonyo. Naintindihan po natin? Okay? Target ka ng demonyo pagka pinaprosper ka ni Lord. Okay? So, anong gagawin niya? Ibabalik niya yung dati mong identity nung hindi mo pa kilala si Jesus. Naunawaan po natin. Verse 11, therefore, they set taskmasters over them to afflict them with burdens. Nag-assign daw ng mga taskmasters. Alam nyo, kung si Lord may inassign na angel sa atin, si Satanas nag-assign din ng demonyo sa bawat isa sa atin. Naunawaan po ninyo? Opo. Halimbawa, ito kung ano na nangyayari sa physical, yun din ang nangyayari sa spiritual. Diba? Halimbawa, sino naka-assign na hepe dito sa Bacoor? Hindi siya pwedeng naka-assign din sa okay? Naunawaan po ba? So ngayon, sa bawat lugar dito sa Bacoor, may kanya-kanyang barangay. So sa bawat barangay, may mga police outpost din po yan. Naunawaan po? Naunawaan po? So parang ganun din. Tayo po, mga tao, si Lord may naka-assign sa ating angel, at si Satanas, nag-assign din siya ng demonyo sa atin. Naunawaan? Okay? Ang angel po, sabi ng Bible, they minister to the saints. Ang demonyo ang ginagawa sa tao. Nagbabato siya ng temptation, ng bad influence, ng imaginations. Amen? Kaya merong temptation sa buhay mo kasi may naka-assign demonyo sa'yo. Amen? Kaya minsan nasasabi mo may bumubulong sa yung something, demonyo yun. Hindi ka kasi nagpa-fasting. Diba? Pag hindi ka nagpa-fasting, malakas talaga bulong ng kaaway. Diba? Halimbawa, 2 days ng activate, ang on fire mo. Okay? Ang on fire mo, 2 weeks after. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nagpe-pray. Bulong na ng dyablo yun. Nakinig ka na sa kanya. Tapos, magbubulong na yan. Hindi ka na nagbasa ng Bible. Wala na. Hanggang una ka lang talaga. Diba? Dadagdagan niya, papatungan niya ng papatungan ng kung ano-anong mga daya sa isipan. Huwag ka na mag-church. Wala ka na. Hindi ka na doon. Hindi ka natanggapin doon. Hindi ka nakarapat dapat mag-ministry. Hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Diba? Dinadaya niya yung isip natin. Okay? So anyway, verse 13 to 14, the Egyptians made the children of Israel serve with rigor. Talagang hirap na hirap sila. And they made their lives bitter with hard bondage.
Sabihin nyo, heart bandage. 'Di ba? Talagang ibabaon ka niya ulit doon sa dati mong buhay. Ibabaon ka niya. Hanggang sa maisip mo, hindi na ako pwedeng bumalik doon. Hindi na ako karapat-dapat. 'Di ba? So the Israelites were alive. They were eating, they were drinking, they were multiplying, yet they were slaves. Marami pong mga tao within the church and outside the church. They live, they eat, they drink, they live life. But inside, they are slaves. In their minds, they are slaves. They're slaves to money. They're slaves to sex. They're slaves to fame. They're slaves to worry. They're slaves to their gadgets. They're slaves to their careers. They're slaves to their achievements. Amen po ba? Kaya nga yung isang CEO ng isang kumpanya, nahuli. Nabaltaan niyo po ba? Nahuli. Ang yaman-yaman niya, mayroon pala siyang bandage. Ang ganda-ganda niyong family niya. Ang ganda ng misis niya, nakita niyo yung picture? Ang gugwapo ng mga anak nila. Nakuha pa niyang dalhin doon sa concert ng Coldplay. Yung isa. At sabi, hindi ko to sigurado ha, sabi daw, paborito ng asawa niya ang Coldplay. Pero iba yung sinama niya sa concert ng Coldplay. Bakit? Kasi kahit nabubuhay siya sa yaman, nakakulong siya doon sa ganong kaisipan. Hindi nasagot ng pera at yaman yung ganon sitwasyon sa kanyang isip, sa kanyang puso. Alam niyo po ba minsan ang blessing, ang breakthrough, ang nagre-reveal kung talagang anong nasa puso mo? Dalawa naman yan eh. Pag masyado ka nang naghihirap at masyado ka nang mayaman. Tama? Sa blessing, nasusubo ka. Sa pagiging hikahos, nasusubo ka. Pero ang ganda nung sinabi ni Pablo sa Philippians, di ba? Naranasan ko ang sapat, naranasan ko yung wala. Di ba? Naranasan ko yung mahirap, naranasan ko maging mayaman. Naranasan ko may kasama, naranasan ko mag-isa. Pero sabi niya sa verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So whatever situation I am in, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi yung sitwasyon niya ay nagpapalakas sa kanya, kundi si Kristo nagpapalakas sa kanya. Amen po ba? Kasi kapag yung yaman ang nagiging solusyon mo para lumakas ka, magiging bihag ka na lang ng yaman. Ang gagawin mo, kailangan mo magkaman ng maraming pera para masabi mong malakas ka. Yung iba naman natutuwa sa pagiging mahirap kasi may 4Ps, may ayuda. Kaya mas gusto nilang magstay na mahirap. Pero alipin sila. Tama po ba? Tama po ba? Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Huwag ka manatiling alipin, kapatid. Di ka asenso dyan. Di ba? Imbis na na-enjoy nung CEO na to, yung yaman nilang mag-asawa, na-enjoy niya yung pamilya niya, ano nangyari? Sa isang iglap, nawala lahat. Amen po ba? Kasi bihag siya. Bihag yung isip niya, bihag yung damdamin niya. Amen po ba? Many Christians are saved but are still bound. Many Christians. Titigan mo sa mata yung katabi mo. Titigan mo sa mata. Mata sa mata yung katabi mo. Alam niyo po, iba yung kislap ng mata pag malaya na. Iba yung kislap ng mata pag malaya na. Totoo po. Kasi po, pag nasa iyo si Kristo, magliliwanag yan from the inside out. Amen po ba? Kitang-kita po yan sa mga mata niya. Nagniningning, nagliliwanag. Kahit hindi mo pilitin. Amen? Amen po ba? Pero tingnan niyo yung bihag pa.
Tingnan nyo yung mata ng mga nakakulong pa. Di ba nakalubog yung mata? Titigan mo yung mata ng katabi mo. Pag nakalubog yan, adik pa yan. Bihag pa yan. Anyway, you can be out of Egypt but still carry Egypt inside you. Okay? Number 2, deception. Okay? If you are taking notes, write this, deception. Ano po ang deception? It's the enemy's process to keep you bound. The enemy's process to keep you bound. May process para lumaya at si Satan may process para manatili kang bihag. Ano yung process na gagamitin niya o yung ginagamit niya? Deception. Sabihin niyo po sa katabi niyo, deception. Okay? Ang bandage po o ang pagkabihag ay sanhi po ng prolonged exposure o mahabang exposure sa deception. Pagka marami kang naririnig na kasinungalingan mula sa kaaway, mga kasinungalingan sinasabi ng mga kaibigan mo, mga kasinungalingan nakikita sa social media, sa YouTube, sa TikTok, kung saan-saan pa, when you are exposed to that lies and deception, dun ka nagiging bihag. Di ba? Halimbawa, after activate, lagi kong in-example yung activate kasi 2 weeks ago pa lang yun eh. 2 to 3 weeks ago pa lang eh. Okay? On pair tayo. Amen ba? No? Ayaw natin gumawa ng kahit na anong kasalanan. Kaya lang nung bumalik ka mag-scroll ng Facebook, ng TikTok, ng Instagram, nakakita ko ulit ng sexy. Nung una, nilalagpasan mo. Nung pumangalawa, medyo napapatigil ka na. Pero i-scroll mo pa rin. Aba, nung pumangatlo, huminto ka na talaga. Binuksan mo na yung profile. Tinignan mo pa ibang picture. Ano nangyari? You gave in doon sa temptation. Nagbigay ka ng puwang para makapasok sa iyo yung lies of the enemy. Nung napahinto ka. Amen po ba? O, ganun din sa mga nagsya-Shopee. Kala nyo kami lang, ha? Di ba? Dati dumadaan sa bahay mo yung mga kapitbahay mo, oy, Mare, may latest ako sa'yo. Ay, hindi, next time na lang, nagpe-pray pa kami. O, pero nung pumangalawa, Mare, ano na, may latest kami. Saglit lang ha, kasi nakikita po ninyo. So, nagkakaroon ng access. Sabihin niyo, deception. Bondage starts with a lie. Sulat po nyo. Bondage starts with a lie. And it grows in isolation. Yung bondage, nagsisimula lang po sa kasinungalingan at daya ng kaaway. At lumalaki po yun kapag nag-isolate ka na. Amen po ba? Pag ayaw mo na nakikita ng iba yung binabrowse mo. Naka super low na yung brightness mo, naka privacy screen ka pa. Hello? O kaya naman pag nagbabrowse ka, naka-incognito ka. Alam ng mga lalaki yon. Alam ko, alam nyo rin mga babae yun. Di ba? Meron kang secret message sa Messenger. Meron kang secret message sa Telegram. Meron kang dummy account sa Instagram. Meron kang hidden account sa Twitter or X. Nakikita niyo po yung gusto ko sabihin. Para lang hindi ka mahuli, gagawa ka ng paraan. Para di ka mahuli. Di ba? Ngayon, mabilis na yung mga gadget eh. No? Close tab. Di mo mahuli. Yung bandage po, nag-grow yan sa isolation. Ibig sabihin, tinatago mo sa dilim. Hello?
Amen? For 400 plus years, wala pong word doon sa Israel, doon sa Egypt. Diba? Wala. For 400 years, they were working. They were eating. Yes, they were multiplying, but they were slaves. Nakakakain sila, nabubuhay sila, pero wala silang naririnig na word from God. Walang ilaw sa buhay nila. Amen po ba? Amen ba? Many Christians are living that way. Many people inside the church are like that. Hindi talaga nagliliwanag ang Word of God sa buhay nila. Hindi sila makalaya eh. That's why we cannot be free and completely free from the bondages, no, and the lies, the temptations, and the strongholds, and the condemnation of the enemy. Bakit? Kasi inalaw po natin na pumasok yung deception. Halimbawa, nahulog ka ngayong araw. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Imbis na lumapit ka kay Lord, humingi ka ng tawad, magsisi ka. Diba? Sinabi mo, kaya mo to. Hindi mo kaya yun. Hindi po natin kaya. Kailangan natin ng Savior. Kaya nga nagpadala si Lord si Moises. Israel needed a Savior. Amen? So, isulat nyo po ito, no? Mayroon po kasi akong nilagay dito, yung lies. Pagka pumasok yung lies sa buhay mo, it will grow to deception. And from deception, papasok yung temptation. And when you give in to temptation, papasok po yung bondage. Pag hindi ka nakawala sa bondage, magiging stronghold po yun. What do you mean stronghold? Meron na po siyang pundasyon sa buhay mo. Mahirap na makawala po doon pag meron ng stronghold. May pader na. Nakagawa na ng structure sa buhay mo si Satanas. Ginawa ka na niyang bahay. Amen po ba? Ginawa ka na niyang bahay. Pag ikaw binahayan na ng maraming demonyo, doon mo na maririnig yung condemnation. Okay? So, yun ang gusto ni Satanas. Dayain ka niya, lokohin ka niya, okay? Para ano? Para malunod ka sa self-condemnation. Kasi pagka punong-puno ka na ng self-condemnation, hindi ka nalalapit kay Lord. Ano ba yung self-condemnation? Sinasabi mo na sa sarili mo, hindi na ako karapat-dapat. Diba? Yun yung ginawa po ni Eva at Adan. In Genesis, nagtago po sila sa presence ni Lord. Na-condemn na sila eh. Nalaman nila na mali yung ginawa nila. Amen po ba? Diba? Sino pong naranasan yon? On fire ka, tapos bigla ka nahulog. Siyempre, mawawalan ka ng gana na magbasa ng Bible. Yun yung unang-una eh. Ilalayo ka ng dyablo sa katotohanan. Naunawaan po. Ilalayo ka ng dyablo sa katotohanan. Pangalawa, ayaw mo na mag-pray. Kasi wala ka nang masabi sa prayer. Kasi nahihiya ka na eh. Yung dati mong conversation kay Lord, hindi mo na masabi kasi nahihiya ka na, puno ka na ng embarrassment. Kasi bakit nagawa ko na naman? Diba? Yun eh. Yun na lagi naisip, bakit nagawa ko na naman? Napakahina ko talaga. Naunawaan po natin. No? Satan wants you in that condition. Hello? Satan wants you bitter. Gusto niya maging bitter ka. Gusto niya, puno-puno ka ng self-condemnation. Gusto niya, i-isolate mo yung sarili mo. Naintindihan po? Because he doesn't want you to experience dominion. Satan doesn't want you to experience victory or victorious Christian living. Amen? Amen po ba? Okay? He wants you to stay as a slave. Gusto niyang manatili na bihag ka. Gusto niyang manatili na alipin ka. Amen po ba? Sino po dito taas ang kamay, hirap magpatawad?
Alam niyo po ba, isang uri ng pagkaalipin ng hindi pagpapatawad? Bakit? Pag hindi ka nagpatawad, ikaw lang din yung nasasaktan. You hurt yourself when you do not forgive. Naunawaan po ninyo. Pero pag nag-release ka ng forgiveness, tingnan nyo ha, si Ate Denel, isang tawag dito, example. Di ba? Narinig yung testimony niya nung encounter. Kung di pa kayo nag-encounter, mag-encounter po kayo. Okay? Pag hindi po kayo marunong makapag-release ng forgiveness, at the same time, blessing, sabi ng Bible bless those who curse you. Love your enemies. Lord, ang hirap. Ang tanong, gusto mo ba lumaya? Gusto mo ba maging victorious sa buhay mo? Gusto mo bang lumaya sa pagkakabiyag at pagkakakulong? Sa bitterness? Kasi gusto ni Satanas na bitter ka Naunawaan? Gusto ni Satanas na punong-puno ka ng galit sa puso mo. Amen. So, kailangan mong patawad para mawala yung galit. Para mawala yung tampo. Yung puot, yung sama ng loob, kailangan mo magpatawad. Kahit hindi pa sila humingi ng tawad, magpatawad ka na. Amen? Kahit currently, ganun yung ginagawa nila sa'yo. Diba? Nag-post ka sa Facebook, tinag mo sila, hindi sila nag-react. Nakakatampo, diba? Tinag mo na nga sila, hindi pa sila nag-react. Grabe! No? Kung tinatamaan ka, mag-like ka na sa post ko. Hindi, joke lang ha. Naunawaan po ninyo, tingnan nyo yung mga katabi nyo. Iikot nyo yung mata nyo sa mga paligid nyo. Hindi ibig sabihin na magkakasama po tayo dito, hindi na tayo magkakaroon ng kiskisan, ng tampuhan. Pero pag marunong ka magpatawad, kanino ba sinabi yung Romans chapter 13 in verse 8? Sige, basahin nyo po. Romans chapter 13 verse 8. Pakibigyan po ng mic yung gusto magbasa. Sige po, pakibasa. Sige po, sige po. Interactive tayo ngayon. Sa Romans chapter 13 verse 8. Do not owe anyone anything except to love one another. For the one who loves another has fulfilled the law. Okay, tignan nyo ha. Kanino sinabi to? Sa mga unbeliever o sa church? Ang sabi niya, owe no one anything. Sa Tagalog, huwag kayong mag-utangan. Ano yung owe? Utang, di ba? Owe no one anything. Huwag kang mag-utang kahit na kanino. Kanino siya sabi? Sa church. Anong sabi? Anong sunod? The commandments. Do not commit. Hindi. Yung tuloy, owe no one anything except to Love one another. One another. Amen. Amen. Kung hindi pa siya nagbibigay ng sorry sa'yo, ibig sabihin may utang siyang sorry sa'yo, tama po ba? Pero ng trabaho mo, mahalin mo siya kahit hindi pa siya humihingi ng sorry sa'yo. Amen po ba? Amen ba? Ay, nangunti sila, nahirapan nata sila. Ayaw nila lumaya. Lord, patawarin mo sila. Amen. Kailangan mong patawad. Kailangan mong magmahal. Kahit hindi ka mahal-mahal, kahit hindi ka ibig-ibig. Bakit? Bakit? Kasi minahal ka na rin ng Lord. Kahit hindi ka pa kamahal-mahal, kahit hindi ka pa kaibig-ibig. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Pakinggan niyo po ito. Satan wants you to not forgive others. Satan wants you to not forgive others. And to not forgive yourself. Naunawaan? And to keep you alone. Lonely, isolated, so that you will not hear from God. Di ba walang mag-a-advise sa'yo? Di ba? Ayaw mong isin yung chat sa'yo ng life group leader mo. Kasi gusto ni Satanas na naka-isolate ka.
Ayaw niya ma-disciple ka. Amen? Amen ba? Kaya kung ayaw mong pa-disciple, bahala ka. Magiging bihag ka lalo ng dyablo. Amen? Amen po ba? Si Satan, in-isolate niya si Eva. At dinaya niya si Eva. Tama ba? In-isolate niya rin si Cain. Ano nangyari? Pinatay niya yung kapatid niyang si Abel. In-isolate niya si Samson. Ano nangyari? Nadaya siya ni Delilah. In-isolate niya si David. Sinipingan niya si Bathsheba. Pinapatay niya si Uriah. Amen ba? In-isolate niya si Judas. Anong ginawa niya? Naging traitor siya. Binenta niya si Lord. Tingnan nyo, kapag walang nagdi-disciple sa'yo, pag ina-isolate ka ng demonyo, nabibihag ka ulit. Nalulugmo ka ulit. Nagiging madilim ulit yung buhay. Amen. Yun yung mahirap pag hindi tayo nagpapadisciple. Naintindihan po natin? Satan will isolate you. He would not want you to go to church. He would not want you to be around godly people. He would not want you to be discipled and accountable. He would not want you to be transparent and honest to your life group leader. Diba? Yung sinabi nung leader ko, masakit sa akin pero di ko sasabihin para wala na lang away. Daya po ng dyablo yun. He would want you to have your own ways, your own world, and your own life without accountability. Di ba yun yung motto sa mundo ngayon? My life, my rules. My body, my rules. Kita niyo po yun? Utak ng ng dyablo yun eh. I will. Nabasa niyo po ba sa Bible yun? Sinabi ni Satanas yun. Satan's lies. Sulat niyo po ito. Ano po yung mga daya o mga kasinungalingan ni Satanas? Number 1, you don't need God. Number 2, you don't need people. Pangatlo, you cannot change. Hindi ka na magbabago. Ulitin ko po ito yung mga kasinungalingan ng dyablo. You don't need God. You don't need people. And you cannot change. If you are taking notes, pakisulat po ito, sabi ko rito, Satan wants you isolated. Because freedom is found in truth and community. Satan wants you isolated because freedom is found in truth and community. In Acts chapter 17 in verse 28, sa Passion Translation, sabi po ng Bible, it is through Him or through Jesus that we live and function and have our identity. Sa pamamagitan lamang daw po ni Kristo tayo nabubuhay and tayo ay nakapag-function at magkaroon tayo ng totoong identity po natin. Only through Christ. Amen? Sa pamamagitan lang po ng Panginoong Hesukristo. So our real identity can only be found in Christ. Again, bondage starts with a lie. It ends in condemnation. Tama po ba? Pag hindi ka gumawa ng paraan para makawala dun sa lies, you will end up self-condemnation. But, bondage, you want to end bondage in your life? Gusto nyo pong lumaya sa bondages and strongholds? Bondage ends with the truth. It starts with a lie at napuputol po yun sa pamamagitan ng katotohanan. Amen po ba? So, write this, number 3, dominion. Dominion.
So God's goal is dominion and not just escape. Okay? Real freedom is found in knowing the truth and walking in it. John chapter 8 in verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? Amen? Nabasa niyo po ba sa Bible yung isang lalaki na nakatira na po sa sementeryo? Hubot-hubad na po siya, tapos lagi daw siyang nilalagyan ng kadena. Pero dahil punong-puno siya ng karga ng demonyo, yung demonyo nasa loob niya napakalakas, nawawasak niya yung kadena na tinatali po sa kanya. And one time napadaan po si Jesus doon. Amen? So, sobrang dami ng kargang demonyo nitong taong to, sobrang dami ng kasinungalingan, pandaraya, sobrang lalim na ng stronghold ng kaaway sa buhay niya. Naunawaan po ba? Sobrang lalim na nung bandage sa buhay niya. Talagang hindi na siya makakawala na kahit na anong paraan na makikita sa mundo. Pero dumating si Jesus. Sabi ko po, dumating si Jesus. Sabi ko po, dumating si Jesus. Dumating si Jesus. Nagsalita si Jesus. Pinalaya siya ni Jesus. Amen ba? Amen po ba? Kinausap niya Anong pangalan mo? Legion. Ano ibig sabihin ng legion? Napakarami. Amen ba? Napakarami daw nandoon sa taong yon, pero sabi, lumayas ka. Amen ba? Sabi niya doon sa demonyo, lumayas ka. Amen ba? Hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Huwag kang lumayas. Magstay ka sa presence ni Lord. Ang palayasin mo yung demonyo sa katawan mo. Amen po ba? Amen po ba? Mamaya palalayasin natin yan. Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo? Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Taas ang kamay na kay Kristo na. Okay? Wala na daw condemnation. Amen po ba? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Identity in Christ develops in community and discipleship. Hindi po mai-instill sa isip mo at sa puso mo na wala ng condemnation kung hindi mo siya laging maririnig. Amen po ba? Yes, you reading the Word of God is good. You praying is good. But better is you having godly people surrounding you and always reminding you that God is good. Hello? God delivers. God sets free. Amen? God brings miracle. Amen po ba? Kaya kanyang palayain. Kaya kanyang pagalingin. Amen po ba? Hindi ko na kailangang i-guess dito si Pastor Vlad. Hello? Si Jesus lang sapat na, mga kapatid. Hello? Ay, nako, mahina. Presensya lang po ng Panginoon sapat na. Kapangyarihan ni Jesus sapat na. Amen? Pangalan ni Jesus sapat na. Dugo ni Kristo sapat na para lumaya tayo. Amen po ba? You know what the blood does to us? Hindi ka lang niya nililinis. Pati yung nasa isip mo, nililinis din niya. It cleanses your conscience. Amen po ba? It cleanses your conscience. Nakapagmura ka kagabi, the blood of Jesus washes you. Amen. Sabi po ng Panginoon in John chapter 14 in verse 6, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Amen? He is truth. He is truth. Siya ang katotohanan na kailangan nating makilala para lumaya po tayo. Amen? Sabi ng Romans chapter 6 in verse 14, sin shall not have dominion over you. Amen?
For you are not under law, but you are under grace. Amen? Si Jesus po, nung siya'y nagkatawang tao, ang sabi ng Bible, He was full of grace and He was full of truth. So lahat po ng nakipag-isa kay Kristo ay under grace and under truth. So if you keep yourself under Jesus, you will always be under His grace and you will always be under His truth. Walang makakapasok ng lies of the enemy. Amen? Kaya yung sabi sa Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Amen? He leads me. He guides me. Though I walk in the valley of shadow of death and darkness, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff. Ano yung rod and staff? That's the truth of the Word of God. Yung masakit at yung nakaka-comfort. Those are the rod and the staff. Your rod and your staff, they comfort me. Amen po ba? You anoint my head with oil. My cup runs over. Hallelujah. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Kapag ikaw'y nananatili sa gabay, patnubay, pangungunan ng Panginoong Hesukristo, you will fear no evil. Hindi ka nga matatalisod eh. Hindi ka maano ng mga leon o ng mga tigre, yung mga kawani ni Satanas. Amen po ba? Hindi ka na niya madadaya kasi you are under His banner. You are under His wings. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Again, in 1 Corinthians chapter 6, verse 11, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified. Amen? You were washed, you were sanctified, and you are justified. Nilinis ka na, pinabanal ka na, pinawalang sala ka na. Amen po ba? Yun ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, yun ang katotohanan. Pag tinanggap mo si Kristo, yun yung benepisyo na meron ka. Amen ba? Nilinis ka na, pinabanal ka na, pinawalang sala ka na. Amen. Kaya nga ang sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 in verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Ano pong ibig sabihin na nakipag-isa? May relationship. Sabi mo sa katabi mo, may relationship. Sabi mo sa katabi mo, may intimacy. Pag may intimacy ka kay Lord, talagang namamatay yung dating buhay. Yung dating mga pagkaalipin. Amen po ba? Namamatay. Amen. Amen. John chapter 8 verse 36, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen? Okay. Psalm 119 in verse 45 sa New Living Translation. Pakibasa po. Sino yung may NLT po dyan? Pakibigyan ng mic. Psalm 119 verse 45. Sa New Living Translation. Tapos pakideclare ito ng malakas. NLT. Psalm 119 verse 45. Sige po, pakibasa po para ayan. Pakilakasan po ha, with authority. And I will walk... Sige. Sino na po naka-open dyan? O, si Kuya Da. Para mabilis. I will walk in freedom, for I have devoted myself to your commandments. Ayan. No? I will walk in freedom. Ano ibig sabihin ng walk? Pag naglalakad ka, constant yun, di ba? Consistent. Alam ka naman naglalakad ka nakaganto lang.
Walang naglalakad, nakaganto lang. Tama ba? Amen? Anong sabi ng Bible? I will walk in freedom. Walk. Amen? Sabi niyo, walk. Lalakad ako sa kalayaan. Amen po ba? Mananatili ka sa kalayaan. Amen? Wala tang masaya sa inyong malaya na siya. I will walk in freedom, for I have devoted myself to your commandments. Mananatili kang malaya kapag minamahal mo yung salita ng Diyos. Hello? Amen? Sino yung gusto manatiling malaya? No, you devote yourself in the commandments of God. You read His Word. You meditate His Word day and night. You fill your mind with the truth. Amen po ba? Para hindi pumasok yung lies. Kailangan lagi mo nababasa. Kailangan mo lagi naririnig yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi pag pumasok dyan yung daya, yung kasinungalingan ng dyablo, babalik ka ulit, magbabackslide ka. Imbis na nag-walk ka forward, nagbabackslide ka. Taas ang kamay na gusto maging malaya. You devote yourself to God's commands. Amen? Anong sabi nung Psalm 119? Your word I have hidden in my heart so that I might not sin against you. No? I have stored your word in my heart. Amen. I have stored your word in my heart. So when in times na darating yung temptation, yung times na darating yung trials, yung times na darating yung pagsubok, may nakastore na Word of God. It is written! It is written! It is written! Amen? 40 days and 40 nights, Jesus was in the wilderness. Amen? Kumbaga, pino-foreshadow niya yung 40 years ng Israel sa wilderness. Si Jesus, 40 days and 40 nights in the wilderness. And after that, anong nangyari? Temptation. Ano pinanglaban ni Jesus sa temptation? Sa lies of the enemies. Si Satanas na mismo yun, ha? Kung si Jesus nga tinempt, ikaw pa kaya hindi? Amen? Yung mga nagseseryoso kay Lord, lalong-lalo na itetempt ka lagi ni Satanas. Kasi ayaw niya na makuha mo yung dominion. Ha? Ayaw niyang lumakad ka sa dominion. Ayaw niyang lumakad ka sa kalayaan. So He will instill lies to you. Pero nung weapon mo, the Word of God. Lahat ng daya, tinwist pa nga ni Satanas for the benefit of Jesus. Tinwist niya. Yung pangalawa, sabi niya, di ba? Nandito ka sa tuloktok ng templo. Ihulog mo yung sarili mo kasi nasa sulat. Hindi ka pababayaang matalisod ng mga anghel. Ginamit niya mismo yung Word of God. Nakasulat sa Psalms chapter 91. Ginamit niya yun para sa benefit ni Jesus. No, the Word of God is not for our benefit. The Word of God ang benefit ng Word of God is para magkaroon ka ng relationship sa Diyos. Hindi para makuha mo yung benefit dito lang sa lupa. Ang purpose ng Word of God is to connect you to your Creator. May blessing man o wala. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Kasi grabe yung Word of God sa puso niya. Kaya nasabi niya doon sa Philippians chapter 3, tinuring kong basura lahat. Makilala ko lamang si Kristo. That's the essence of knowing God. No? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Second Corinthians chapter 3 and verse 17, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sa Amplified may karugtong, true freedom. Nasa ng Espiritu ng Diyos? Nasa puso mo. Babasahin ko. Sabi dyan, 1 John chapter 4, in verse 4, you are of God. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. You are of God. Sa Diyos ka. Sabi dyan,
and have overcome them. You have overcome the temptation, the trials, and the lies of the enemy because He who is in you, who is that He that is in you? The Holy Spirit. He who is in you is greater than he who is in the world. Sino yung siya na nasa mundo? Si Satan. Ang Holy Spirit daw na nasa atin ay higit pang mas malakas kaysa sa bulong ng kaaway na narito sa mundo. Amen po ba? Amen po ba? Galatians chapter 4 verse 6 to 7, matatapos na po tayo. And because you are sons, because you are daughters, okay? Sino ba yung sons and daughters ni Lord? John chapter 1 verse 12 to 14. Tama ba? No, lahat ng tumanggap sumampalataya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Because you are sons. Tapigin mo yung balikat ng katabi mo. Dahil ikaw ay anak, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, sabihin nyo, therefore. Sa Tagalog, kaya nga. Diba? Dahil nasa iyo na ang Espiritu ng kanyang anak, kaya you are no longer a slave. Hello? Hindi ka na alipin, hindi ka na bihag, kundi ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Amen. Tagapagmana ka ng Diyos. Hallelujah. So, in conclusion, deliverance is instant. Deception is progressive. Dominion is a process. Ulitin ko po. Deliverance is instant. Mamaya po sa altar call natin, kung loobin ng Panginoon, palayain kayo, that will be instant. May mararamdaman kayo, may mararanasan kayo na parang lalabas sa inyo, that would be instant. Pero for you to walk in dominion, you need to go through the process. Amen? Sino po dito gustong lumakad sa complete freedom? Taas ang kamay. Let us all stand up.